Okay, good morning sa lahat. Ang ating scripture reading ay sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 18. Ephesians chapter 5 verses 15 to 18. Now po ay lagi tayong nagdadala ng ating mga Bible, mga kapatid. Malaki ang advantage kapag kayo ay laging nagdadala ng Bible. Kahit minsan ay binabasa ko sa inyo o kaya mayroon akong PowerPoint, mahalaga pa rin na sanay kayong magdala ng Bible sa ating gawain. Ephesians chapter 5 verse 15 to 18. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Tayo po ay saglit na manalangin. Itinatalaga namin, Ama, ang aming mga sarili sa pakikinig sa mensahe mo para sa amin. Nawa ang lahat ng mga kailangan namin sa aming personal na buhay ay tumagos sa kaibuturan ng aming puso, may tanim, at higit sa lahat ay magkaroon ng bunga para sa iyo kaluluwalhati. Gabayan niyo kami, samahan niyo kami, at kung ano man ang hadlang sa aming buhay, dalangin namin na patawarin kami, alisin niyo ito, nang sa gayon malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Paalala niyo sa akin ang mga bagay na nais niyo para sa aming lahat. O Diyos, ikaw ang aming makapangyarihang Ama, patindin niyo ang aming pangangailangan, kaya kami, O Diyos, ay nagtitiwala sa iyo lamang. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakapo na po tayo, kayo, sapagkat ako ay nakatayo. Alam niyo po ba sa Biblia, sa Old Testament, ang nakaupo ay ang mga preacher. Kahit sa panahon ng Panginoon, kung titignan ninyo doon sa Lucas Kabanata 4, sa sinagoga, ang mga preacher ang nakaupo. So you are very privileged, sapagkat ang tagapagsalita ang nakatayo, kayo ay nakaupo. Ganon pa man ang setup ng sinagoga ay parang ganito rin. Kaya lang, siyempre siguro ay mas malalaki. O, hindi ko alam ang mga sizes nila, pero ito ay parang mga bahay lang din, parang mga chapel. Anyway, sa ating teksto ngayong umaga, kung mapapansin ninyo, ay magpapatuloy ko muna ang aking pangangaral. At hindi muna tayo babalik sa ating ginagawang pag-aaral sa mga book by book natin. Magbibigay muna ako ng mga mensahe na nakikita kong pangangailangan ng bawat isa sa atin. So dito sa aklat ng Efeso na ating binasa, ay kung papansinin ninyo, ito ay bahagi lamang ng pagubili ni Apostol Pablo sa iglesia ito. Sila ay binibigyan ng mga ilang mahalagang bagay para sa kanilang buhay. Ganon din na nagbibigay siya ng hindi nila dapat gawin. Tinatawag itong do's and don'ts ni Apostol Pablo para sa iglesia ng Efeso. Ang iglesia ng Efeso, mga kapatid, ay isa sa mga the best na church. Kung papansinin natin at titingnan ang sulat ng mga apostol sa mga iglesia, diyan ay makikita natin na ang kanyang mga sinulat ay walang rebuke. Lahat ay papuri, lahat ay encouragement, exhortations, at ganoon din naman ng mga tagubilin o admonition. Ganon nyo kagusto ang ganong pangangaral. Pero kung titignan nyo naman ang mga ibang iglesia, ay mapapansin ninyo na merong mga rebuke dahil magkakaiba talaga ang kalalagayan ng bawat lokal na iglesia maging sa panahon ng mga apostol. Yun ay dahil sa uri ng pamumuhay ng mga mananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagtatagi. Kung titignan din natin yung 7 churches sa aklat ng pahayag, ay doon ay makikita natin na talagang iba-iba ang bawat lokal na iglesia. Pero isa lang ang tinitiyak ko sa inyo, they were all genuinely born again, planted by the apostles, and it's all founded in the essence of the new covenant. Lahat ay nasa essence ng new covenant. Walang halo-halo sa kanila, maliban na lang later on kapag may mga pumapasok na mga Hudyo na
nais nila na akitin ang mga mananampalataya na sundin ang mga kautusan, at ito ay nagbibigay din ng pagnanais sa mga mananampalataya sapagkat may mga kaibahan. Actually, ang mga nasa Old Covenant ay temporaryo at ang mga nasa New Covenant ay hindi pa nakikita ang mga pagpapala nito. Say amen? Amen. Maraming iglesia hindi nakikita ang katotohanan ito, kaya sila ay nangangako ng mga temporaryong bagay sa mundong ito. Ang iglesia ito, kalaunan, bagamat nasabi ko na walang problema nung una, kalaunan ay mapapansin ninyo yung panahon ni Timoteo na siya ay nandoon sa iglesia ng Ephesus. Sa 1 Timothy po yan. At doon ay inaayos na ni Timoteo ang leadership. Binibigyan siya ni Pablo ng advices kung paano niya ayusin ang leadership doon. Nakakahulugan na may nangyaring katuparan sa sinabi ni Pablo nang iwan niya ang iglesia ito. Yan ay nasa Acts chapter 20. Na kinikinita niya ang mga ilan sa mga leader na sila ay lilihis sa kanyang itinuro sa kanila. Alam ba ninyo na ang ganyang kalalagayan ay hindi bago? Malala nyo, nung namatay si Joshua at pumalit ang mga ilang leader, ay iba na ang kanyang motivation sa mga mananampalataya. Yan ang mangyayari kapag ang mga mananampalataya ay hindi talaga nagsikap sa kanilang mga sarili at umaasa lamang sa kanilang mga tagapangaral. So, kayo po ay it's either you will continue in the will of God after a good preacher. Mga kapatid, hindi ko sinasabing ako yun, kundi sa lahat ng mga mabubuting mga ngaral. Kapag ang mga miyembro ay hindi talagang sumikap na isabuhay ang kanilang napapakinggan, ay mawawala talaga sa landasin ang iglesia. Now, ang iglesia nito, kalaunan din ay makikita ninyo na sa Revelation chapter 2, 1-7 ay may napansin ang Panginoon sa kanila na na sila ay nawawala na sa kanilang unang pag-ibig. Sa mga pangangaral ko tungkol sa 7 churches, ay makikita nyo yung losing first love, ay hindi sa wala silang ginagawa, wala silang mga devotion, kundi hindi na talaga ang reason ng kanilang mga ginagawa ay ang Panginoong Jesucristo. At ang iglesia ay pwede palang mahulog sa ganong sitwasyon na marami-marahil tayong ginagawa pero hindi na nagiging dahilan ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Hindi na siya ang motivation natin, kundi ibang bagay na. Sa bagay na yan, ay sinabi sa aklat ng pahayag nga, ang ganito, na ang iglesia ito ay pinagsisisi niya at pagkatapos ay binabantaan niya na mawawala ang kanilang karapatan sa tuno ng buhay kapag hindi sila nag-ayos. Just imagine, mga kapatid, na ang iglesia na nagpasimula ng maganda ay pwede rin mawala sa landas. Kaya yung mga once saved, always saved, talagang wala po sa hulog yung mga katuruan ng mga yon. Pero nahahabag ako sa kanila sapagkat hindi nila nakikita ang katotohanan ito. Malala ko yung kausap ko na yun daw hindi na magkakaroon ng karapatan na kumain ng bunga ng puno ng kahoy ay hindi dahilan para hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong kakainin niya? Malala ko nung nagkasala si Adan at si Eva, pansinin niyo ito mga kapatid na pinalayas sila ng Diyos sa Garden ng Eden sapagkat ayaw ng Diyos, nakakain pa sila sa bunga ng puno ng buhay, baka sila ay mabuhay pa ng tuloy-tuloy. And that is a picture of the tree of life in the eternity. Bagamat ito ay kung titignan ninyo later on ay parang minodify ni God. Sapagkat every month ay magbabago ang uri ng bunga nito. Napansin ba ninyo yan? Sa chapter 22, last chapter of the Bible. Tingnan niyo yan mga kapatid, ganong katindi ang inihahanda ng Diyos para sa mga magtatagumpay. Now, ang tema natin sa araw na ito ay halaw dito sa ating binasa na living wisely in a Satan-controlled world. Actually, yun naman ang sinabi ni Pablo sa kanila
na sila ay dapat maging matalino. Not as unwise, but wise. Ang tanong ay, kayo ba ay matalino na Kristiyano? Ano ang ibig sabihin nito? Yan ang napakahalagang advice ni Apostol Pablo sa iglesyang ito. That they must have to live wisely because the days are evil. Meaning, mga kapatid, kung noong panahon ni Apostol Pablo 2,000 years ago, ay pinag-iingat na ang mga mananampalataya. Hindi naman bago yon. Kung alam niyo, sinabi ni Pedro doon sa sumampalatayang 3,000, sabi niya, save yourself from this corrupt generation. What I mean is that kung yung mga panahon ng mga apostol ay corrupt ang nakikita nila sa henerasyon, ano sa tingin ninyo ang ating kalalagayan sa ating kapanahunan? Pagka hindi nakikita ng isang mangangaral o mananampalataya ang kagrabehan ng ating panahon, wala siya sa kalooban ng Diyos. Magiging malamya ang kanyang pangangaral. Hindi siya persistent doon sa landas na nais ng Diyos para sa kanila. Sinasabi ko yan sapagkat ang totoo ay maraming mangangaral na ganito, na sila ay tila baga walang problema sa ating kapanahunan. They keep on enjoying their club. Actually, hindi na church ang mga nakikita ko sa ngayon. I see them as a club. As long as they can maintain, nandun ang komedyante, nandun ang negosyante, and they enjoy the club. Parang negosyo talaga ang mga churches sa ating kapanahunan. Pero marami hindi nakakakita sa katotohanan nito. Nakikita nila na tila baga ay buhay na buhay sila and there is revival that is full of emotion. Pinaglalaruan sila sa kanilang mga emosyon sapagkat yun din naman ang gusto ng tao. It's not really on how they would righteously live, na talagang tumatagos sa mga salita ng Diyos sa kanilang puso sapagkat grabe ang ating kapanahunan. And so in this church, mga kapatid, alam natin na ang problema natin ay kasalanan. And so yung kasalanan ang dahilan para ang anak ng Diyos ay magkatawang tao. Yun ang dahilan ng kanyang kamatayan. At yun ang dapat na isettle natin sa atin, yun ang dapat natin pagtagumpayan. Kaya ganito ang mga pangangaral dito sa True Bread Christian Fellowship. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So maging tayo ngayong umaga, mga kapatid, ay kunin natin ang kalalagayang yon na kailangan ay maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Bakit? Sabi ko, because the world is so vile, so evil, because the devil is there. Alam na ninyo yung mga sinabi ko tungkol sa katusuhan ng diablo. Sabi ko nga, kung kaya niyang dayain yung 1/3 ng anghel sa langit, they were perfect angels. And he was able to deceive Adam and Eve. Gasino pa tayo? Kaya pag tayo ay wala talaga sa Biblia, mga kapatid, o kaya ay kuha-kuha lang tayo sa Biblia na hindi natin binabalanse, ang tunay na aral nito, talagang mawawala tayo sa katotohanan. Kung magre-rely lang tayo sa ating sariling inaakala, magre-rely lang tayo sa ating mga napapakinggan, very dangerous ang ating kapanahunan. Yan ang diablo. Gustong-gusto ng diablo na hindi tayo mag-rely sa Biblia. See, lagi kong sinasabi sa inyo na ito ay isang napakahalagang regalo ng Diyos. Hindi lamang ang anak ng Diyos ang regalo niya sa atin. Hindi lamang kanyang banal na espiritu, kundi ang salita niya para tayo ay hindi may ligaw. Amen. So, kung paano natin pinapahalagahan ang sakripisyo ng Panginoon, kung paano natin pinapahalagahan ang pananahan at pagkakaloob ng Diyos ng banal na espiritu sa atin, mahalaga na pahalagahan din natin ang aklat ng Biblia. Amen. Natutuwa ako sa patutuo ng ating kapatid ngayong umaga na siya ay kusang nagpanumbalik sa pagbabasa ng Biblia. Alam niyo, ayaw ko sa inyo, mga kapatid, na dapat talaga lahat tayo ay nag-i-evaluate. Kaya sa buwan na ito, talagang nag-focus muna ako dito sa mga pangangaral na ganito para tayo makipag-evaluate sa ating mga sarili.
Otherwise, ay hindi natin namamalayan na tayo pala ay nadadaya na sapagkat nagpapabaya tayo. The devil is always taking an opportunity to deceive us. Lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya naman sinasabi ng Biblia na dapat na hindi tayo ignorante sa pamamaraan ng diablo. Basahin niyo 2 Corinthians 2:11. For we are not unaware of the schemes of the devil. The devil came to steal, to kill, and destroy. His purpose is to destroy. Pero kapag tayo na born again, galit na galit siya sa atin, sapagkat alam niya na tayo ay banta sa kanyang kaharian. Amen. Ganun ang diablo. And sabi nga ng Biblia na do not give the devil a foothold. Huwag niyo bigyan ng pagkakataon ng diablo. Pakinig kayo mga kapatid. Sapagkat pag binigyan mo ng 1 pulgada ang diablo, he will rule over you. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung isang pie, ang bawat sukat nun ng gatla nito ay 1 pulgada. When you give an inch to the devil, he will rule over you. Be aware of that. Nakukuha niyo yung logic? Ibig sabihin nun, pag binagbigyan mo ang diablo, kukunin at kukunin niya, aabante siya sa buhay mo. At yan ang dahilan, kaya kailangan natin ang mensaheng ito, na hindi natin bigyan ng pagkakataon ng diablo. The only way we can measure that, we can mirror that, ay alam natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya kung hindi ka magbabasa talaga ng Biblia, umaasa ka lang sa akin mga kapatid, bagamat tayo magkapatid, bagamat ako'y pastor, mahalaga pa rin na meron kang personal na paghahangad, na malaman ang katotohanan, at pagkalooban ng Diyos na mga kapahayagan sapagkat yun ang nais niya sa buhay mo. Amen. God is a personal God. He always wanted to deal with you personally. Though we as a body, the church, ay nangungusap din ang Panginoon sa atin. Nakikitungo siya sa kabuuan ng kanyang iglesia. Darating pa rin sa hantungan na kanya-kanya tayo, lalo na sa pagharap sa Panginoon. Amen. Hindi natin alam ang ginagawa ng bawat isa. Alam ng Diyos. At hindi niya pwedeng tayo ay buo katulad ng ginagawa ng mga relihiyon na sa pamamagitan ng kanilang relihiyon ay maliligtas sila. That is a deception from the devil. Si Kristo, ang ating tanging tagapagligtas. Ang iglesia, ang kanyang inililigtas. Amen? Amen. So, knowing our God is an advantage. John 17:3, sabi niya, that they may know you as the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Meaning, mga kapatid, ang definisyon ng eternal life is knowing God and Jesus Christ through the revelation of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagre-reveal tungkol sa Ama at sa Anak. And you can never know the Father unless you know the Son. Only through the Son we can know the Father. Yung iba, tumatalon sa Ama, hindi na nila kinikilala si Kristo. You can never know the Father unless you will know the Son. And the Son is revealed in the Bible. Pero, yan ay marami pang patago diyan, ang Diyos. Mga kapatid, ang punto ko rito, kung mahalaga na makilala natin ang Diyos, dapat ay makilala din natin ang ating kaaway. Amen. Amen. Malala niyo yung nangyari kamakailan doon sa Venezuela? Malala ko, may napanood po ako na sabi ng presidente doon. Pakinggan niya ito. This is a wonderful illustration, mga kapatid, tungkol sa kalalagayan natin sa ating kaaway. Sabi ni Maduro ay, come and get me. Mayabang siya. Alam niyo, yung pala, saglit lang na kinugkob ng US ang Venezuela at siya ay nahuli. Bakit? Because not knowing that his enemies, US, enemy ng Venezuela, ay matagal na siyang ini-infiltrate. That is how the devil works. Kung hindi tayo maging maingat, infiltrate tayo ng kaaway hanggang sa makuha niya
ang lahat-lahat sa atin. Kaya sabi nga, do not give the devil a foothold. That is the truth about the devil. Alam niyo kung ang Panginoon nagbigay lang ng konti sa kanya sa pagkakataon na siya tinutukso, wala, mahuhulog talaga ang Panginoon. And so the Lord has to cry out every day to God the Father. Yun ang sabi ng Hebrews 5:7. The Bible describes Satan as the God of this world. God, not as God eternal, not as God Almighty. He is only the God of this vile, evil world. And the people who live in rebellion against God. Siya ang Diyos ng mga taong hindi sumusunod kay Kristo, ng mga rebelde sa Diyos. Papakita ko po sa inyo yan. Pero ano po ang nais kong makita natin? That He is the God of this world. At ganito ang sabi ng Ephesians, basahin ko na naman sa inyo itong talatang ito na nagpapahayag, nagpapakita ng ilang katotohanan tungkol kay Satanas. Ganito ang sabi ng Ephesians 2:1-3. As for you, you were dead in your transgression and sins. Lahat ng wala sa Diyos ay patay sa mata ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Gumagalaw ka, pero wala kang buhay na walang hanggan. Because eternal life is God. Malala niyo sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And because of sin, we were separated from God. And the only remedy for that sin is Christ. He already died for our sins. Pero, meron tayong mga gagawin. Pero ang pinupunto ko rito, pinapakita ko sa inyo, na even if we are alive physically, pwedeng sa tingin ng Diyos ay makapatay tayo pag nabubuhay ka sa kasalanan. Hindi na sinabing you are alive because you go to church, because you attend every Sunday. You became alive because of Christ. Doon nagpapasimula yan. When you truly believe in Christ, you were genuinely born again, kaya tinitiyak natin lagi yon, mga kapatid. Sa verse 2 ay sabi niya, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. Tingnan ito mga kapatid ha. Kung ikaw ay nabubuhay pa ng tulad ng dating buhay mo, mga kapatid, hindi nangyari sa atin ang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away, all things became new. Hindi po yun spiritual lang. Yun ay evidential. Bagamat marami talaga doon ay spiritual na bagong buhay sa Diyos. Pero imposible nagbago ka sa loob na hindi ka magbabago sa labas. Nakikita na ba kayo ng taong grasa na tumino pero yung pa rin ang kanyang panlabas na anyo? Malala niyo yung mga dati ay punong-puno ng tattoo, pero noong sila'y nakakilala sa Panginoon at sila'y pinanahanan ng banal na Espiritu, talagang pinapaalis nila yung mga tattoo nila. Huwag kayong kampante sa mga Kristiyanong nagpapatattoo. I think merong deception doon. Para bagang nagbababa sila ng standard ng Diyos. That is really forbidden in the Old Testament at nakikita ko na hindi ang papahintulot ng Diyos. Now, kung ikaw ay maraming tattoo bago ma-born again, wala problema doon. Ang makikita sa iyo ng Diyos ay ang iyong espiritu na na-born again, hindi yung panlabas mong anyo. Pero kung Kristiyano ka, pagkatapos magpapatato ka, yun ay may problema. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Now, tingnan niyo ito. When you follow the ways of this world, pag tayo raw ay sumusunod sa takbo ng sanlibutan, alam niyo ba kung anong takbo ng sanlibutan? For God so loved the world. Sino yung world doon? It is the world of humanity that rebelled against God. Na palayo ng palayo sa Kanya. Now, ganito mga kapatid, itong mundong ito, hindi siya papayag na siya lumalayo sa Diyos. Kasi hindi niya alam. Kasi ang ginagamit niya ay ang standard niya. Standard ng tao. Minsan ay standard ng church. Hindi ang standard ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay nabubuhay tulad sa takbo ng mundong ito, ikaw ay nasa kontrol ng Diablo. Malala ko yung sabi ng James 4:4 na ang tawag ng Panginoon na nabubuhay katulad ng sanlibutan ay taksil.
Ano yung taksil? You are spiritually committing adultery. Kaya kung tingnan yung takbo ng sanlibutan, at ang pamumuhay natin ay ganon, mga kapatid, huwag mong irason, I go to church every Sunday. I do this, I read my Bible. But you live like the people of the world. Wala kang pinagkaiba. Huwag mong isipin na iba ang destinasyon mo dahil ikaw ay may pangalan, dahil ikaw ay may tatak ng pagiging Kristiyano, pero pareho kayo ng ginagawa ng sanlibutan. Yun ang ibig sabihin dito. Now, ito ang problema. Sabi niya, when you follow the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. Sino yun? Ang diablo. Siya ang naghahari sa mundong ito. He is the God of this world. He is the ruler of the kingdom of the air. Tandaan niyo ito. Now, tingnan niyo ito. When the devil was a serpent, in the Garden of Eden, he lived in the land. Later on, he was called Ancient Serpent. Pero meron siyang pangalan na Leviathan. Leviathan, the coiling serpent. Ano yun? Leviathan is an animal living both in land and water. Pero later on, yung ancient serpent, Satan, ay tinawag na ng dragon. Bakit siya tinawag na dragon? Sapagkat ang dragon, mga kapatid, kung iisipin natin, siya ay nabubuhay sa lupa, siya ay nabubuhay sa tubig, siya ay nabubuhay sa alapaap. Amen. Kaya ingat tayo dun sa satellite. Pwedeng gamitin ng diablo yun because he is the God of this world. Now, ano yung pinapakita ko sa inyo rito? That the devil can still control a person na nagche-church. Tingnan niyo itong sinabi niya. The Spirit who is now at work in those who are disobedient. The Spirit who is now at work in those disobedient. Usually, ang mga demonyo, si Satanas, o lahat ng immaterial ay tinatawag na spirit. We have the spirit, but these are spirits being. Ang diablo, ang mga demonyo, they are spirits. And, sabi niya rito, who is now at work? Sabi natin, who is now at work? Siyang gumagawa sa mga disobedient. Sabi natin, disobedient. Pakilakas po, disobedient. Ano ang disobedient? Not following the rules, the law. And that is the importance of the commands of Christ na hindi maririnig sa napakaraming churches. Tinago ito ng diablo sa kanila. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, mapalad tayo. There are a lot of people who wanted to make disciples without the law of Christ. Hindi yan mangyari. They are disobedient. They are like demons. They rebel against God without knowing it and they cannot accept it. Marami na akong nakita ganyan na walang pagsunod sa batas ni Kristo. Kaya nga tayo, pinipilit ko kayo na lahat tayo ay mag-aral ng mga batas ni Kristo. Bakit? Kasi wala kang susundin kundi ang sarili mo. Hindi mo alam na kinokontrol ka ng diablo at yun ang gusto niya kapag ka hindi ka masunurin. Pakitanong mga ikatabi mo, masunurin ka ba? Ano sinusunod mo? Yung iba, mga batas ni Moises. Kasundo ka ba ng Diyos doon? No, that is an old covenant. We are under the Mosaic covenant. And ang umiiral na batas sa atin ay batas ni Kristo. Therefore, make disciples, teaching them to obey all that I have commanded you. Ang hirap pang unawain yan. Maliban na lang kapag ka ikaw ay tinatakpan ng diablo sa iyong mga mata. Because the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Hindi yung mata, minds. Pwede kang nakadilat na ang layo-layo ng kaisipan mo tungkol sa katotohanan. Because the devil can still work on you. Kaya yung mga Kristiyano na ayaw mag-aral ng mga batas ni Kristo, I don't think so na alam nila ito, mga kapatid. Did you know that the children of Abraham was chosen? Dahil sabi ng Panginoon kay Abraham, because He will teach His children to obey me. Si Abraham ay pinili sapagkat si Abraham ay ituturo niya ang pagsunod sa Diyos.
So obedience is very important. Alam na alam natin yung, if you love me, obey my commandments. Those who do not obey God did not really know Him and love Him and know Him. Christ is obedient. And so, children of God must be obedient. But my point is that Satan is the God of this world. And anyone who is disobedient is still under the yoke, under the control of the enemy. Kaya sabi ni Pablo, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires, thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. Deserving wrath. Why? Because of disobedience. Alam niyo, nakakapanlumo ito, pero hindi mo talaga mayaalis ang katotohanan ito. Sapagkat ito ay galing sa salita ng Diyos. Ngayon, yung mga nagpo-formulate ng sarili nilang paraan ng paggawa ng alagad, sinisigurado ko, they are making disciples like the disciples of Moses. Kilala niyo mga disipulo ni Moses during the times of Christ? They were the ones who killed Christ. Mga eskrib at mga pariseo. Kilala niyo si Ismael at si Isaac sa chapter 4 ng Galatians. Si Ismael ay gawa ng laman, si Isaac ay bunga ng banal na espiritu. And those are two kinds of disciples. Kaya tayo ay nagpupursige dito sa mga utos ng Panginoon Kristo, hoping na tayo ay magsabuhay nito. But knowing them and understanding them is different from living according to them. Magkaiba yung nalaman mo, naunawaan mo, at isabuhay ang mga ito. Can you say amen? Amen. Live wisely because the God of this world is there to blind the minds of the unbelievers. Pangalawa, tungkol kay Satanas, he controls the entire world. Kontrolado niya ang buong mundo. Maniwala ba kayo doon? Ulitin ko nga mga kapatid ha. Naniniwala ba kayo na si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito? Amen. Mga kapatid, if He is the God of this world, then you do not need to acknowledge Him and bow down to Him. You just do the life of this world. Subsub sa mga bagay sa mundong ito, walang pagsunod kay Kristo, then you are worshiping Satan. Nakukuha niyo yan? Ganun lang kasimple yun. Now, as He controls the world, yun ang sabi ng 1 John 5:19, He controls the entire world. Naniniwala ba kayo na nagagawa ito ni Satanas? Amen. Yeah, because he have a demons that is equivalent to 6,000 every person. Katumbas natin, mahigit 6,000 na demonyo. Kaya kung wala ka sa Diyos, demonyo ka rin. Piruin mo yung tumutukso sa'yo, nagko-control sa'yo. Kung hindi mo hanapin ang kalooban ng Diyos, there is only one way. Mga kapatid, mahigpit masyado itong sinasabi ko sa inyo. Pero this is the truth. Hindi tayo accepted sa Diablo dahil tayo ay nag-church, dahil tayo ay taga-true bread, dahil tayo ay nag-aaral ng mga batas ni Kristo. Hindi ba rin tayo accepted dyan? Tayo ay patuloy na magpakababa, sundin ng Panginoon, amen? Amen. Para wala tayo sa control ng Diablo. Mga kapatid, if you are worldly, anong worldly? You are loving the world and the things of the world, you are worldly. You have no time for God. God is not your priority. You are worldly. And Satan controls you. Pwede tayong mag-deny, mga kapatid. But the fact na ito ay sinabi ng flawless na salita ng Diyos, hindi natin mayalis ang katotohanan ito. We can always deny, hindi ako yan. Malala ko yung minsan naging preacher namin sa anniversary doon sa Muntinlupa. He always say this. Wala dito nun. Magpapatama siya, pagkatapos sasabihin niya, wala dito nun. Walang kontrolado ni Satanas dito. Amen. Abay, tuwang-tuwa ang mga tao sa kanya. Sabi ko, oh my God, saan nadampot itong preacher na ito because I was not the one who invited him. And every time now and then, walang ginawa kundi mag-comedy. Pagpasimula, comedy.
Walang ginawa kundi mag-comedy. Ang haba pa ng preaching, mga 2 oras yata. Nahiya lang ako talaga ng panahon na yon ay palayasin doon sa nasa labas kami. Ewan ko kung matanda. Siyempre, mga ilang kasama ko, si Brother Long, matagal na yan. Misis ko, alam, siguro maalala nila yon. Paalala ko pa yung pangalan ng preacher na yon. Ewan ko kung buhay pa. Pwede sana yung buhay pa siya, pero nagbago na. Sapagkat katulad ko rin na maraming problema ng araw. Now, He controlled the whole world. Nasaan ba tayo? We are in the world. Amen? Amen. But we are not of the world. Malala niyo sabi ng Panginoon sa prayer niya sa John chapter 17, sabi niya, they are of the world, but they are not of the world as I am not of the world. Ang Panginoon ay nabuhay sa mundo ito pero hindi siya makasanlibutan. So, tingnan niyo yung isang bagay na kailangan natin makita. But if you keep on pursuing things of this world, ang habol mo, material na bagay sa mundo ito, ang habol mo ay karangalan sa mundo ito, pagkilala ng mundo ito, you are with the world. And you are worldly Christian. You are worldly. Living in the flesh. Sa John 5:41, 42, ang taong mapagmahal sa kanyang sarili, hindi totoong mahal niya ang Diyos. Kahit anong kanta niya sa I love you, Lord. Kahit sabihin pa niya, I am a friend of God. No! Hindi niya mahal ang Diyos, mahal niya ang kanyang sarili. Every time na meron tayong pangarap na maitaas ang ating sarili, isipin natin, I'm loving myself, I am the God, and you are being deceived by the devil. Mabigat itong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, but this is an evaluation na kailangan nating makita. So, nais kong makita natin ang katotohanan ito. Di niyo ba napansin? Tingnan niyo ito. He is the God of this world. 2 Corinthians 4:4. He controls the entire world. 1 John 5:19. And sabi ng Revelation 12:9, He led the whole world astray. Tingnan niyo ito, mga kapatid, ha? Si Satanas ay Diyos ng sanlibutan. Kontrolado niya ang sanlibutan at dinala niya sa paglayo sa Diyos ang sanlibutan. Tingnan niyo yung connection. At pag tayo ay nabuborn again, ang sabi ng Biblia, do not love the world or anything in the world. 1 John 5:4, those who are born of God overcomes the world. Amen. Hindi na tayo makasanlibutan. Gusto ko sanang sabihin itong project natin, mga kapatid. Alang-alang sa kaluwalhatian ng Panginoon, sabihin ko, katulad ng project natin, sinagot ko yung laptop. Yung laptop, dahil ang sahod ko, magkano? Magkano sahod ni Pastor? 4,000. Ha? Treasurer, magkano sahod ni Pastor naman? 4,000. 4,000. Tanggal pa doon ang lahat, kuryente, tubig. 4,000. Yung ating camera, nagdagdag ako dyan ng 3,000. May babayaran ako 1,000 naman. Yung ating laptop ng church ay 40. Sister Jemai, magkano yung laptop? 40? 42. Look at that. Ibig sabihin, yung sahod ni Pastor ng almost 1 year. Why? I have to restrain myself with money. Kung maraming budget, puro pera, bukang bibig, paano nila? Extra ka pera sa mga member. Mga kapatid, I need to show an example. Gusto niyo ba ng pastor na gano'n? Hindi kayo binibiro-biro. Maraming pastor, puro challenge sila sa pera. Sa akin hindi. Pamumuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Amen. Sapagkat mas mahalaga ang kaluluwa nyo sa Diyos Amen. kaysa sa pera ninyo. Maraming churches, mas mahalaga ang pera ng tao kaysa sa kanilang kaluluwa. Itinataya ng maraming pastor ang kaluluwa ng maraming tao. Malaki ang pananagutan ng mga preacher, mga kapatid.
So that is the devil. Now, anong sabi ni Pablo na dapat gawin natin para tayo ay makawala sa kamay ng diablo? Sabi ko dito, that is why living wisely in a Satan-controlled world is important. How? Si Pablo rin ay nagbigay naman ng paraan. Basahin natin ulit yung ating teksto. Ganito sabi niya, be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord will is. Do not get drunk with wine, which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit of God. So, sabi ko sa inyo, merong do's and don'ts dito sa advice ni Paul. Sabi niya, be careful then how you live. Maingat ba kayo? Mga kapatid, bago ba tayo gumawa ng isang bagay, bago ba tayo magdesisyon ng isang bagay, bago ba tayo magsalita, pinag-iisipan natin. We must have to be careful. Lagi natin tatanungin, ano ang nais ng Diyos sa bagay na ito? Sapagkat katulad ng sabi ko sa inyo, kung ang diablo ay talagang tuso at nahulog ang ating kalikasan, meron tayong laman na nagnanais ng mga bagay na nais ng taliwas sa Diyos. Kaya maging maingat tayo. Always think. Minsan ay ayaw natin ng katotohanan. Mas gusto natin ng parang club, biro-biro, comedy, masaya tayo, pero hindi masaya ang Diyos. Pero dito sa True Bread, mga kapatid, ang goal natin is to please the Lord. Amen. Malaki niya sabi ni Paul, we live to please God. 2 Corinthians 5:9. We are created for the glory of God. Amen. Now, are you careful enough, mga kapatid? Sa lahat ng aspeto. So, every time now and then, huwag kayong padalos-dalos. Maging maingat tayo. Malalaki sabi ng Panginoon, be wise as a serpent, be meek as a dove. Now, sabi niya, making the most of every opportunity. Yan yung mensahe natin last week. Na sabi ko, if you want to live according to the will of God, serve Him. Maglingkod tayo. Making the most of every opportunity. Again, mga kapatid, malawak na aspeto yan. Sapagkat ang buhay natin hindi lang para sa church. Para tayo sa sanlibutan, para sa church, at higit sa lahat ay para sa Diyos. What do I mean by that? Imagine ninyo yung mga parables sa chapter 25 ng Matthew. Number 1, yung 10 virgins. Mamaya magagamit ko yun. It's about their relationship with God. Mahalaga yun. Kasi, kailangan ay nakakonect ka muna sa Diyos bago ka magkaroon ng tamang bunga. If you remain in me and my words remain in you, you will bear much fruit. It all begins with our connection to God. Kaya lagi ko kayo pinapalalahanan tungkol sa ating mga sikretong buhay. Because it begins there. Kasi madali lang kapag tayo nagsasama-sama. Madaling magpakita na tayo maayos. Ang gaganda ng mga kasuotan natin na pagtatakpan yan ng panlabas na anyo, pandaraya yun. So, we must have to make every opportunity na tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Huwag nating angkinin o kaya ay gawin ang lahat ng oportunidad para maging busy sa mundong ito. Mga kapatid, hindi ba kayo umaasenso sa pagtitiwala sa Diyos? Mahalaga yun. Kasi without faith, it's impossible to please God. Amen. Without faith, you cannot serve the Lord. Amen. You cannot do anything na tama kapag wala kang pananampalataya sapagkat ang reward ay hindi talaga agaran sa ngayon. Lahat ay maghihintay pa tayo hanggang sa dumating ang katotohanan na makikita natin ang mga walang hanggan. And so without faith, magpoporsige tayo sa mga bagay sa mundong ito. I see a lot of Christians, mga kapatid, na sometimes 2 duty, 3 duty, overtime, wala silang panahon para sa kanilang personal na buhay sa Panginoon. Making the most of every opportunity because the days are evil. The days are evil.
Yan ang tanong ko sa inyo kanina. Do you see the days are evil? Nagpasimula ako sa taon na ito na ipinapakita ko sa inyo how dangerous our times. Grabe na yung ating panahon. Malalang malala na. Malala ko nung nandito ang Panginoon. Nang sabihin niya sa John chapter 14, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. About the Holy Spirit. Nakikita ng Panginoon, it is impossible for a worldly people to receive the Spirit of God. Pero ngayon, binababa ng maraming preacher ang pagtanggap sa banal na Espiritu. Paano nila ginagawa ito? Believe in the Lord Jesus Christ. Pray. They pray, ginagay pa, hindi sariling prayer, and then sasabihin ng preacher, Brad, born again ka na, nasa iyo na yung Espiritu ng Diyos. Huh? Is that how we can receive the Holy Spirit of God? It is God who knows the heart. It is not by mere expression that you accept Christ as your Lord and Savior. It is God who determines. At yan ay makikita sa later na buhay ng mga mananampalataya. The only thing I do, mga kapatid, is to follow what is in the Bible regarding genuine born again, because that is the time the Holy Spirit comes. They are born of water and Spirit. Eh yung palang aalisin yung tubig sasabihin salita ng Diyos yun. Mga kapatid, yung nagsasabing yung tubig sa John chapter 3 verse 5, kinukontra na nila yung mga bautismo. Hindi ganun ang Biblia. Ang inyong pong pastor, lahat ay nire-reconcile ko. Ginagamit natin yung nagsasabi na ang salita ng Diyos ay simbolo. Nagsisimbolo ng tubig. Hindi ko inaalis yun. Because the gospel is the power of God unto salvation. So we share the gospel so that the people will be born again. Amen kayo? Amen. Kaya tama yung James 1:18, tama yung 1 Peter 1:23, tama lahat yun. Pero huwag natin alisin na mahalaga ang bautismo. Because even Christ Himself went for baptism and said, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, he who believes and is baptized will be saved. Bakit mo ikokontra yung lugar na yun sa Biblia? Salita na ng Diyos na nagkokontra ngayon, ikaw nang tama. Hindi ganun ang pag-i-interpret ng Biblia. Ang daming nagtuturo ng mga hermeneutics, ng mga apologetics, na pinagkokontra-kontra ang Biblia. Sila yung magaling, hindi ang banal na Espiritu. Mga kapatid, yun lang ang may nagpapasalamat ko sa Panginoon. Mahirap yun. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, pag kukontra-kontrahin mo ang Biblia, ikaw ngayon ang tama. Oh my God. Maraming may gusto ng mga ganung mga preacher. Madali ang maligtas. Taliwas ka agad yun sa sinabi ng Panginoon. Mahirap ang maligtas. Imposible ang maligtas. Imposible. That's my word. Mayaman, mahirap, matanda ang bata, imposible ang maligtas sa sarili natin. Amen. We were saved by the grace of God. We received the grace of God, the Holy Spirit, to help us in our time of need. So, ang glory lahat ay sa Panginoon. And we need to be obedient. Paano ka ngayon naging pinapatnubayan ng banal na Espiritu na wala kang pagsunod? We need to be obedient. Yan ang sinasabi ng Ezekiel 36, 24, 25, 26, 27. Na sa New Covenant, God will give the Holy Spirit to lead us and to guide us and to help us obey the law of God. Hindi yan nagawa sa old because of the lack of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit doon, pag may special assignment lang ang mga pinili ng Diyos saka dumarating sa kanila. Pagkatapos ng assignment, umaalis. Amen. Pero nananatili yung batas. And so, sabi ng Galatians 3:10, they were under curse because they cannot obey the law of Moses. Now when God gave the law of Christ, napakataas na standard. But also to help us is that He gave the Holy Spirit to us. Amen. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos as orphans. Yes. And so, through that Spirit of grace, He enables us. He helps us in everything.
Kaya kung hindi ka sumusunod, you are under the slavery of Satan. You are under the control of Satan. You are not led by the Holy Spirit. Kaya ito, pag nasalamin niyo yung buhay niyo mga kapatid, it's time to cry out. Evaluate. Kaya ko ito binibigay sa atin. Because I know it's very dangerous. The times are evil. And there is a tendency na tayo ay madali ng ating kapanahunan. Verse 17, sabi niya, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Lord's will is. Are you wise or foolish? Mga kapatid, number 1, pag nabasa nyo ang Matthew 7, 24 to 27, meron dong wise and foolish builder. Who are the wise? They are the people who heard the truth and then apply it to life. Pag hindi ka masunurin sa katotohanan, you are a foolish person. Masisira ang buhay mo. That's the parable of Christ na ang daling i-interpret. And also there was these 10 virgins in Matthew chapter 25 called the wise and foolish virgins. Those are the pictures of the believers. 5 of them were foolish, 5 of them were wise. Yung foolish, hindi sila naghahanda. Pabaya sila. Hanggang sa inantok silang lahat. Dahil hindi sila naghanda, nang dumarating na yung kanilang hinahintay, the bridegroom, which is the picture of Christ when He comes, yung 5, nagkukunda kumahog, nagagawin kung ano kailangan nilang gawin. Wala na silang magawa. They were left behind. Amen? Amen. But the wise virgins, they prepared. Kahit sila'y nakakatulog din, pero meron silang baon. Meron silang langis. And that is a picture of the Holy Spirit. You must have to be anointed always. Amen. Amen. Yan ang kasunod na sasabihin ni Pablo sa kanila. Ano sabi niya? Do not get drunk with wine, which lead to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Spirit. How can we be filled with the Holy Spirit, mga kapatid? Tuturuan ko kayo ng basic na para ang banal na Espiritu, hindi kailangan tayo magawitan dito at sasabihin natin, come Holy Spirit, fall afresh on me. Yan ang ginagawa ng marami, and then panginig-binig na gano'n. Hindi yan ginawa ni Kristo. Hindi yan ginawa ng mga apostol. Ang sikreto ng Panginoon na sa Hebrews 1:9, sabi ng Aba sa kanya, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, sabi ng Ama, tinawag niya na Diyos si Kristo. O makinig yung mga nagsasabing, hindi ko raw sinasabing si Kristo ay Diyos. Ang sabi ko raw ay tao lang. Mali kayo. Magsisi kayo. Si Kristo bago nagkatawang tao ay Diyos. He was with the Father when He created the world at the beginning. Nung siya ay nagkatawang tao, hindi siya Diyos. Hindi siya nagkunwaring patay. Hindi niya kailangan ng banal na Espiritu. Kung siya ay Diyos sa panahon na siya nagkatawang tao, nandaya siya. Yan ang Jesus niyo, mandaraya. Kaya pati kayo nadadaya. I'm telling this to the preachers. Si Kristo ay Diyos. Amen. Tinawag siya ng Ama na Diyos. Yan ang tanda ninyo. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Look at that, mga kapatid. Si Kristo in-anoint. Why? Because He loved righteousness and hate wickedness. Kaya kung ang pastor niyo ganito magsalita, because I want to become like Christ. That's my aim in life. That's my goal in life and my goal for you. And I take pains in molding you into Christ likeness. Sinabi yan ni Paul sa mga taga-Galatia, I am again in a child birth pains to mold you into Christ likeness. At yung sabi niya sa Philippians 1:29 na He labor well para mahubog ang mga mananampalataya. Ano yung mensahe natin sa mga nakaraan?
Sabi niya, throw off everything that hinders and run the race with perseverance. Mga kapatid, itong mga mensahe ng Panginoon sa atin, mabibigat. Why? Because God loves us. Ang ama na hindi kinukulit ang anak, hindi niya mahal ang anak. Amen. Ang ama na pinababayaan ang anak, hindi niya mahal ang anak. Kaya nga ang Diyos, sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. Likewise, a good father rebukes and discipline because he loves his child. Not only provider, but they need to provide. We need to provide. But we also need to love them, and that includes rebuking and correcting sa ating mga anak. So, this is the love of God for us, mga kapatid. Amen? Amen. Nakakapakinig tayo ng katotohanan. This is the love of God. Giving us the truth. There are a lot of people who cannot hear the truth because they love falsehood. Yun ang sabi ng Biblia, 2 Thessalonians chapter 2. Because they do not love the truth, God sends them to the delusion of their minds. Ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para madaya ang tao. Is that God of the Bible? Yes. Diyos yan ang Biblia, na ang taong ayaw sumunod, magmahal sa katotohanan. Ang gusto lang niya ay kinekengkoy-kengkoy siya. Siya ay binobola-bola, nininegosyo na pala. Yan ang gusto ng tao. And so, God will send them false preachers, false teachers, will send them delusion of the mind, papaniwalain sila ng Diyos sa kamalian sapagkat hindi nila minahal ang katotohanan. So this is the love of God for us, mga kapatid. May the Lord continue to give His grace for us to obey Him. Malakpakan